mga boss, ito po tayo. Panibagong episode po ng ating vlog. Ang pag-uusapan po naman natin ay ang power o function po ng General Assembly. Kung gaano po kalawak o kalaki ang kanilang papel po bilang isang kabahagi po ng isang kooperatiba. So, yun po mga boss. Ito po, ako po pala ay hindi abogado, hindi rin po ako professional na pagdating sa batas. Tayo po ay natutulangan po sa ating mga trainings and seminar at ito po ay base lamang po sa ating kaalaman at eksperyensya na nangyayari po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, dako po tayo sa ating ating pag-uusapan ang regarding po sa General Assembly. General Assembly po sa kooperatiba po ito. So, karugtong po ito ng ating video. Last na vlog ko po. Ito po yung nasabi ko po kung gaano kalakas o kalaki ang kapangyarihan ng isang member. So, ano po natin, i-analyze mo natin kung ano po talaga ang kapangyarihan ng General Assembly. The General Assembly po is a cooperative, is the highest policy making body. Ibig sabihin po, tayo mga membro po ang pinakamas mataas po dito sa kooperatiba. Hindi po ang chairman, hindi po ang mga board of directors, at lalong hindi po ang manager. Na minsan po talaga ay na-overpower ba ng ating mga opisyalis. So, take note po sa lahat po ng mga miyembro ng kooperatiba po. Kayo po ang mataas. Ang pinakamataas sa ating pagdating po sa usaping kooperatiba. Kasi kayo po ang highest policy making body. Kayo po ang final decision. Lahat po ng ginagawang resolution o mga polisiya ng inyong kooperatiba, yan po, kayo po ang final executory. Kayo po yung huling magdidesisyon po sa lahat ng mga desisyon ng ating mga board of directors. Hindi po, lalo na po pagka malaking usapin at malaking kapirang involved regarding sa mga desisyon po, ay kailangan po ay dumaan po sa inyo at kayo po ang final decision. Kasi pagka po kasi nagbabago sila ng resolution anumang decision po regarding po sa mga usaping involved po yung inyong kaperahan o kooperatiba po na wala po kayong kaalam-alam. Halimbawa lang po, namili sila ng lupain na nagagalaga ng 10 milyon. Halimbawa na lang po, isang halimbawa lang po ito, na wala po kaalam-alam ang General Assembly. Ayun po ay isang paglabag na rin po sa karapatan. Paglabag na yun po sa rules and regulation po ng ninyo. Depende lang po kung sila ay binibigyan nyo ng karapatan at the whole power itinatalaga nyo lang sa kanila na nagdi-decision na wala na kayong pakialam, mali po yun. Kayo na po ang may problema nun kung sakasakali man po na magkaroon ng problema at the end of the day, kayo po ang masisisi nun. Kaya sa bawat decision po ng mga board of directors, lalo pa ang involved ang kaperahan ninyo, ay kailangan po inilalatag nila yan sa General Assembly bago po nila isagawa o gawin ang isang desisyon na yun base po sa napag-usapan ng mga board of directors. So, yun po. Kayo po ang pinaka-highest policy making body ng isang kooperatiba. Kayo rin po ay may karapatang lahat po ng membro ay entitled to vote o may karapatan ho sa pagboto sa mga pag-approve po. Yung mga sinasabi ko sa mga approval, kayo po ang pinaka-final na magdi-decide po. Tayo
At the same time po, ito po yung minsan na hindi alam din ng mga karamihan. Baka akala po ng mga opisyalis ng ating mga kooperatiba, mga board of directors na hindi po sila maaaring tanggalin. Lahat po, maging chairman of the board or board of directors, managers, operation staff, lahat po yan ay maaari pong may karapatan po ang mga General Assembly. Kaya nga po sinasabi ko, ang General Assembly po, yan po ang pinakamakapangyarihan po lahat pagdating po sa kooperatiba. Hindi po ang chairman of the board, hindi po ang mga board of directors or ang manager or mga nasa opisina na minsan akala mo ay pag-aari nila ang kooperatiba. Take note lang po mga members, kayo po ang pinakamakapangyarihan po pagdating po sa atin sa kooperatiba. So wag po tayong wag niyo pong sabihin membro lang po ako. Hindi po 'yun. Mali po 'yun yung thinking niyo gano'n na kaya membro lamang. Kayo po ang may pinakakarapatan sa lahat. Pagka po ang inyong mga board of directors or mga chairman nyo or mga nasa loob ng opisina, even the manager or ang mga nasa office staff, gaya po ng sinabi ko, pag gumawa po sila ng kalokohan or may anomalya po, ay kayo po ang mas may pinakapangyarihan sa lahat sa kanila. Sa pagdidesisyon po. Sa lahat po ng mga desisyon ay kayo po ang siyang may pinaka-huling desisyon po na magiging final po na decision. Kaya nga po yung laging sinasabi po na natin na kapag may mga tinatanggal ho silang mga miyembro at napag-iinitan, nagtanong lang si miyembro napasama na, mali po yun. Kasi po minsan yung mga miyembro walang kaalaman o wala nang kakayanan dahil pag nagreklamo po kayo ay wala po kayong merereklamo dahil kung ang inirereklamo nyo po ay yung mga officers or ang inyong office staff. Tapos involved din po yung inyong board of directors or mga officers, other na officer o lahat na ng officers. Wala po kayong malalapitan. Meron po, punta po kayo sa Cooperative Development Authority o yung tinatawag nating CDA. Sila po yung ahensya na maaari nyong lapitan at sila po ay mamamagitan o sila po ay mag-iimbestiga regarding po sa inyong mga reklamo. So, doon po, sa mga reklamo na ibinabato nyo sa kanila, pag-aaral din nila po yan kung may basihan o walang basihan. Kung may basihan po, sila po ay mag-iimbestiga. Ang ginagawa po nila, pinapasyan yung kooperatiba, inaalam yung sitwasyon, totoo yung mga agregasyon ng inyong mga miyembro, o hindi. So, ganun po. Dahil nga lang po, lalo na po yung miyembro natin, pagka sila ay nagreklamo, or napag-iinitan na, di ko sila nakakalaban or di ko sila makadepensa sa kanilang mga sarili. At nangyayari po ay tuloy na lang po tinatanggal sa kanilang mga bilang isang miyembro, which is mali po yun. Karapatan po ng miyembro o ng General Assembly. Ang tawag po kasi sa ating mga miyembro is General Assembly sa kabuuan yan. Kaya pag nagsama-sama ako, kaya tinatawag may General Assembly, nandun po lahat yung mga inahayag na lahat ng mga kinita ng kooperatiba. At the same time po, isa pang karapatan nyo po ay magkaroon po ng dividendo. Dahil po yung dividendo po ay taon-taon po yan na yung pera nyo po na kinikita, yun po yung share nyo na inilalagay niyo sa nilagat nyo na puhunan. Yun po ay kumikita, yun po yung mga karapatan ninyo. Kaya po kayo nagpamiyembro dahil alam nyo po na makakatulong ang kooperatiba. Di po ba? Yun po yun. So, pinapaalam ko nga lang sa inyo na lahat po ng mga desisyon ng mga higher officers na tinatawag natin yung mga chairman of the board, ng mga board of directors, ng mga manager, ay
kayo po ang siyang pinaka-final na magdidesisyon. So, napakalaga po ang papel o ganap ng isang miyembro. Minsan nga lang po ay nagiging wala ang pakialam yung mga miyembro. Hindi ko po alam kung natatakot po sila or yun po, isa sa nakikita ko, natatakot sila o iniisip nila wala silang laban or wala silang kakampi. Minsan po kasalanan din rin po kasi ng mga miyembro yan kung bakit ito nagkakaroon ng mga anomalya o mga kapabayan sa ating kooperatiba. Kasi wala pong pagkakaisa. Iyan po ang problema ng isa sa mga kooperatiba kaya nawawala at tuluyang bumabagsak dahil po sa mga miyembro din minsan. Unang-una po, dahil sa mga officers at mga nasa loob ng opisina. Yun po ang karamihan, lahat ng mga nakikita ko pong nawawala ng kooperatiba dahil po dyan sa ganyan na anomalya at yung mga miyembro naman ay walang pakialam basta sila ay nagbabayad ng kanilang mga butaw o ano naman kung shares nila. Mali po yun. Kaya ang nagiging problema sa huli po, malalaman nyo na lang, wala na po palang ang kaban ng bayan, kaban ng inyong bayan. Kaya mahalaga po at importante po na ang bawat miyembro o isang miyembro ay nagkakaisa. Hindi lang po kayo nag-aantay ng dividendo. Na po, makibahagi din po kayo. Kung talagang maayos naman ang kooperatiba nyo, kung may negosyo kayo, bumili kayo ng mga produkto, tangkilikin nyo po yung kooperatiba nyo para kumita. At the same time po, bantayan ninyong maigi ang inyong kooperatiba. Anang sa huli po ay hindi ko kayo maloko at masaktan. Siyempre masaktan dahil siyempre pera nyo yan, pinagpapaguran nyo yan. So, yun lamang po at lagi ko po nga sinasabi na kahit paano hindi man tayo nakapagtapos bilang abogado, dapat po kahit paano ay kahit ordinaryo tao ay meron tayong kaunting kalaman. So, inuulit ko po, hindi po ako abogado. Base lang po ito sa mga natin ako ng mga trainings and seminars at sa mga basis po sa naging experience ko sa aking buhay. Yun lang po, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.